welcome back sa aking reaction video ngayon guys. So ako po si Dexter Braganza. So tatalakayin natin ngayon ang ating reaction video ngayon ay bakit walang dinosaur na nakasulat sa Biblia. So yan ang ating magbibigyang reaction video natin ngayong araw na ito, mula kay Pinoy Mystery Channel. So alam niyo naman tong si Pinoy Mystery Channel, napaka mahusay itong magpaliwanag. So mag-subscribe ka na sa kanyang video. Kung trip niyo ang ganitong klaseng video ni Pinoy Mystery Channel ay mag-subscribe ka na. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko, Team Tiger Shark. So yan ang bagong pinangalan ko sa aking YouTube channel, kaya para maiba naman, meron kasing reaction video dito, meron kasing tutorial dito na mga ehersisyo o mga self-defense. So magre-reaction video muna tayo, saka na yung mga ganon, mga exercise, kasi parang parang nakakasawa na eh. Yan na lang araw-araw ang vlog ko. Okay, so usapang Biblia na naman ito mga kapatid. So ito na nga, bakit walang nakasulat na dinosaur sa Biblia? So wala naman tayong hinihintay mga kapatid. So simulan na natin itong video. So kung napapansin niyo na mga kapatid, kung napansin niyo sa aking video ngayon, cellphone lang ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi alam mo naman na hindi pa tayo nagkakasahod sa ating sa ating YT channel ngayon eh. Hindi pa tayo nagkakasahod. Mag-record reaction video lang tayo, kaya na medyo basag ang kanyang background boses. So medyo basag ang kanyang ang background boses kasi record kasi ito eh, galing sa cellphone lang to. So hindi ito galing sa talaga sa high-tech na laptop tulad ng ginagawa ng ibang vlogger diyan, katulad ni Idol Shubaldi. So iba pang mga diyan. So okay. So kung medyo napapangitan kayo sa background boses nitong na Pinoy Mystery Channel nito, itong vlog ko ngayon, ay medyo pahihinaan nyo lang ang volume ng yung cellphone nyo, kung naka-headset kayo diyan, kung nakapanood kayo dito sa internet o sa website. Totoo ba nilikha ng Diyos ang mga dinosaurs? Ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat ng buhay dito sa daigdig, ang sangkatauhan, mga halaman, at ang mga hayop. Subalit walang sinabi ang banal na kasulatan hinggil sa pinagmula ng mga dinosaurs na lumibot sa mundo 200 milyong taon ang nakakalipas. Batay sa carbon dating, ang proseso na ginagamit sa pagsusuri ng mga fossils o labi ng hayop upang malaman kung saan panahon ito nagmula, mayroong di umano mga labi ng dinosaurs na ilang milyong taon na. Ano ba ang carbon dating? Kung gusto po nating mas tumpak, ito ay radiocarbon dating. Lahat ng may buhay sa mundo ay mayroong elemento na carbon. Hindi natin ito nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit ang bawat nilalang sa mundo ay nabubuhay. Ito ang pinakamabisang paraan upang malaman kung ilang taon na ang labi ng isang hayop
o ng mga dinosaur. Ito, so papaliwanag natin to mga kapatid. So itong tinatawag na na carbon dating. So ito yung ginamit nila nung gusto nilang matuklasan kung ano ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Hesus. Kasi dahil sa carbon dating na ito, so ang pumunta sila sa sa Jerusalem. So itong mga kung saan naglakad daw ang ating Panginoong Hesus. Ito parang kasi ito parang investigation, mahabang proseso ng investigation kasi ito So wala na wala silang nakuhang bakas ng paa ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila talaga malaman na ma-sure kung ano talaga ang totoong itsura ng ating Panginoong Hesus. So pinag-aralan talaga nila nung mabuti itong carbon dating ginamit din ito sa dinosaur. Kung totoo bang ginawa ito ng Diyos ang dinosaur, dahil tataka sila kasi bakit wala sa Biblia ang itong dinosaur. Ayon sa National Geographic Society, isa sa pinakamatandang labi ng dinosaur na nahukay sa Tanzania noong 1930s ay mula pa noong 250 milyong taon. Batay sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop 6,000 taon lang. Kung gayon, saan nanggaling ang mga higanting dinosaurs na nabuhay bago ito? Marami ang nagsasabi na hindi totoo ang sinabi ng Biblia sa libro ng Genesis. Itong nagsasabi na hindi totoo ang sinabi ng Biblia sa libro ng Genesis, ito yung mga yung hindi naniniwala sa Diyos, yung hindi naniniwala sa Biblia, yung hindi Katolik. Hindi sila Katolik, iba ang relihiyon nila Atheism siguro ang relihiyon ng ito. So, siguro yung kumuha ng mga carbon dating nito, itong eksperto sa carbon dating, scientist siguro to na hindi naniniwala sa Diyos. Alam mo naman na mga scientist, karamihan sa mga scientist hindi naniniwala sa Diyos dahil dahil sa kanilang pride nila, dahil sa kanilang katalino, hindi na sila naniniwala. So, hindi ko alam kung bakit sila ganyan. Bago tayo maghinala, marahil kailangan muna nating suriin ang sinabi sa banal na kasulatan. Ano ba ang salaysay ng Biblia ukol dito? Sa libro ng Genesis, mula sa unang kabanata, 31 berso, ang sabi, "At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw, at mayari ang lahat na natatanaw sa mga iyon." Ayon sa kasulatan, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Subalit ang nakasulat ba hinggil sa 6 na araw ay literal na 6 na araw. Ang sabi sa pangalawang berso ng 2 kabanata, "Ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang ginawa, at nagpahinga ito sa ika-7 araw." Batay sa nakasulat, ang Diyos ay nagpahinga noong ika-7 araw. Kung susuriin natin ito, isang katanungan ang dapat bigyang kasagutan upang mailahad ang katotohanan.
Totoo ba na napagod ang Diyos na kailangan itong magpahinga? Ito ay walang katiyakan. Marahil ang salitang nagpahinga ay hindi dapat itakda na isang literal. Dahil ang isang makapangyarihang Diyos na may kakayahang lumikha ng lahat ay di maaaring mapagod sa loob lamang ng 7 araw. Sa madaling salita, hindi literal na ito ay nagpahinga. Kung gayon, So bakit nga ba mapapagod ang Diyos? Bakit nga ba siya mapapahinga? Kasi Diyos sobrang makapangyarihan niya. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Tapos sasabihin nila na ginawa ng Diyos ang mundo sa 6 na araw, tapos nagpahinga siya ng ika-7 araw. So itong salita na to na nagpahinga ng sabi-sabi na to, na nagpahinga ng Diyos ng ika-7 araw. So hindi ko alam kung saan nila nakuha to. Siguro magdududa ka talaga. Oh, nagpahinga ang Diyos ng ika-7 araw? Meron ba nun? At ang dali lang naman, parang magdududa ka talaga nang dali, 6 lang na araw natapos ng Diyos ang kanyang paglikha. So hindi mo naman medyo magdududa ka talaga, pero sa isip mo na natapos niya ng 6 na araw ang paglikha, yung creation, so medyo mapapahanga ka talaga. Ganyan pa talaga ang Diyos, kasi makapangyarihan siya na na nagawa niya to ng 6 na araw, tapos nagpahinga siya ng ika-7 araw. Okay, so ito pinagdududa natin, nagpahinga siya. To, God rest, ika-7 araw. Yan. So kung sasabihin mo yan sa ibang reliyon, sa ibang mga pastor, wala na, magdidebate na kayo. Pero ang diyan, ang correct talaga niyan, to Diyos siya, wala siyang simula, wala siyang katapusan. To bakit siyang papahinga? Siguro nagpahinga siya dahil siguro ang pagpahinga niya ay tapos na, pero hindi siguro 6 na araw ang kanyang 6 na araw ang tumagal bago 6 na araw talaga ang natapos ang paglikha sa mundo. maaaring hindi rin literal na nilikha niya ang lahat sa loob ng 6 na araw lamang. Kailangan rin nating tandaan na ang sumulat ng librong Genesis na si Moses ay isang tao lamang na may limitadong kaalaman sa diwa ng oras o time frame. Kung iisipin natin, walang time frame ang Diyos na lumikha ng lahat, dahil wala itong umpisa at wala itong katapusan. Subalit lahat ng tao, katulad ni Moses, ay may pinanggalingan at may kamatayan. Kaya naman ang oras, ang araw, buwan at taon ay relatibo sa ating limitadong time frame. Kung dito sa ating mundo ay naapektuhan tayo sa oras doon sa langit, sa kaharian ng ating Diyos, so hindi siya naapektuhan ng oras, kasi walang doon walang ibang oras doon kaysa kaysa oras natin dito Okay, so kung dito sa ating mundo 1,000 taon, doon sa langit ay isang araw lang. So, ganyan ka tindi mga kapatid ang ang oras doon sa langit. Pero dito sa ating mundo, so medyo naapektuhan dito sa ating oras, kasi oras ng mundo ang binabasihan natin dito Yung mayroon ding simula, mayroon katapusan dito sa ating mundo. Pero doon sa langit wala. Ayon sa Science Daily, ang diwa ng oras o time ay nasusukat sa pamamagitan ng ikot ng daigdig sa araw at sa galaw ng mga planeta sa kalawakan.
gayon, ang diwa ng oras, katulad ng umaga at gabi, ay hindi mapaiiral sa Diyos sapagkat hindi siya kaugnay sa pisikal na kalawakan at hindi rin siya mapapalibutan ng kabuntalaan para magtakda ng panahon sa kanyang gawain. Kaya nung isinulat ni Moses sa libro ng Genesis, ang 6 at 7 araw dahil sa umaga at gabi, hindi ito literal na 6 at 7 araw, sapagkat base ito sa pagkakaintindi ng pisikal na tao sa takbo ng oras. Sa mga tuwid, hindi talaga natin alam kung ilang taon nilikha ng Diyos ang lahat. Maaaring nilikha ng Diyos ang mga hayop ilang milyong taon bago nito nilikha ang sangkatauhan. Kaya naman hindi natin maaaring ipagkaila na ang mga dinosaurs ay kasama rin sa mga nilikha ng Diyos. Talagang nilikha ng Diyos itong dinosaur. Hindi man siya nakasulat sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nakasulat sa Biblia. Pero nilikha ito ng Diyos ang dinosaur sa una pa talaga. So sobrang tagal na nun. Million years na million years na yata ang nakalipas. Ito, yung katibayan na to, sa carbon dating. So pinag-aralan talaga nito ang mga buto, ang ano bang buto to, ang mga buto ng dinosaurs. Kaya mga kapatid, so yan ang ating reaction video sa araw na ito. So kung gusto niyo mag-comment sa reaction video ko, ay mag-comment lang kayo. Sasagutin natin 'yan, at salamat sa inyong panonood sa ating reaction video ngayong araw na ito. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Pinoy Mystery Channel at YT channel ko, Team Tiger Shark. So nagtataka kayo kung bakit ganyan ang aking ngalan sa aking kasi trip ko yan eh. Sari-sari ang vlog natin dito eh. Okay, so hindi na tayo magtatagal mga kapatid, at makikita-kita na naman tayo sa next reaction video ko. Salamat po mga kapatid sa inyong panonood, at peace out.